guys, ayan, maaga pang nagising ang Mommy Del nyo ngayong Monday, February 3. So ayan, sinimulan ko na yung pagsasabon. Ayan, last last batch ng sabon. Ayan, na-spin dry ko siya at ito. Yan yung first batch ko. So, yan yung una kong gawaing bahay for today, santambak. At yung hugasan ko doon sa kusina ay santambak. At santambak din ang linisin ko. Parang 3 weeks yata akong walang ginawa ko, di umuwi, matulog, umalis, umuwi, matulog, umalis. Sa dami ng kaganapan guys. Okay, update ko kayo guys. So ayan guys, third batch na ng first banlaw. So ayan, tanggalin ko muna ito tapos pinapatagasan ko kasi ng tubig yan kapag nagbabanlaw. So ayan guys, pinapatagasan ko siya. Hanggang sa tapos yung yan na siya. So ako pupunta ko yan guys. Ilalabas ako ng comforter sa next week. Saka hindi ko tinanggal yung mga hugis kasi marami akong hugis na lalabas. Isa pa sa comforter. So ayan guys, naglalas banlaw na. Past 11 na. Ayan. Dami kasing interruptions kayo. Nagluto, kumain, nag-i-edit ng video, may tumatawag. Kaya yan. Mga past vlog na ako matatapos niyan. Ayan guys, magkadaw niya ako. Ako hindi lang ko del kasi mami del. Magpapag ko na ng bedsheet ng kumot. So, wait guys. So yan, magalagay ako ng 4 na del. Paglit lang nito guys. Lalagay ko okay. Two more. Ayun guys, wala yun. Sabi yung 4. Nasa ito yun guys. Hindi naman ng mami del. Ito na max. So yan. Tapos, ito natin yung mas pin dry na. Sabi natin sila sa suko. Ito yung dalawa yung guys na dito. Ito. Ito medyo na ito. Bakit ito? Sakto lang sa guys mo. Kasi ako sa maliit na mo. Walang pag sa pag-ilalim. Napalabot din sa kanan siya. Parang siya. Half hour bago tayo. Okay? So yan. Ano na yun? Yan. Magalagay sa dryer na. And ayan guys, akala ko na washer na ito yung last batch ng mga pantalon pang ibaba pero hindi pa pala. So i-washing ko muna ito, last banlaw na yan, and then i-transfer natin sa spinner dryer. Pa akong gagawin guys, nagkinalat yung printer, hindi ko pala si set up. Ayan, daming kalat. As in ano talaga, parang 2 weeks. Pero yung hugasan naman, every other day. Pinipilit ko naman maghugasan every other day, pero tambak na talaga guys. Yan, hindi ko alam ba susunod ko. Basta, ano na lang, slow down lang ako. Kung ano yung may susunod ko. So ayan. Yan. Lagi lang akong nasa bedside ko. Pag naisampay ko na yung laundry ko, makasimulan ko ng maghugas. Depende kung sasapian ako ng kasipagan. Relax lang ako, hindi ako nagmamadali guys. Take your time. Alam niyo naman, marami akong time ngayon. Kaya I always take it. Ito guys yung rooftop ko. Yan. So yung oregano, nagsisikap talaga mabuhay. So ayan. Konting pasilip lang doon, hindi nyo makita. Ayan, ayun doon. Ito, ayan yung yung padlock niya. Ito yung susi. Yan. Hindi ko mabuksan. Wait lang ha. So ayan guys, nakahanap ako ng syringe. Try kong lagyan ng baby oil yung padlock para lumambot. Ibabad ko muna. Try kong lagyan ngayon and bukas itatry kong buksan yung padlock. Lagi na lang kasing nakapadlock yan for 8 months yata or 10 months. Kasi nga or 1 year na nga yata simula nang nag-work ako sa Optum. Kasi may umakyat na noon dyan guys, ninakaw yung folding na sampayan ko. Dati sa rooftop talaga ako nagsasampay, ninakaw. So ayan, tapos na rin yung washer sa mga pantalon. So i-transfer na natin dito sa spinner para ma-spin dry na siya. Hindi ko na yan pipigaan naman siya ng husto ng dryer. So ayan, pagkatapos niyan magsasampay na tayo. So ayan guys, magsampay na nga tayo at inuuna ko talagang isampay yung mga hahaba, yung mga pantalon, yung mga pambahay na mahaba, mga dark colors para madaling sungkitin kapag kukunin na hindi salasalat yung mga sizes. So ayan, isampay na nga natin ito. Maganda buti na lang talaga merong grills yung ibabaw ng open space ko na ito na nagsilbing sampayan. And baliktarin ko na rin itong mga binabad kong bedsheet at blanket for 30 minutes at balik ako sa pagsasampay. So tapusin ko lang itong mga pagsasampay ko dito guys. Ayan, mga blouses na ako. Diyan lahat ko maisasampay yung mga blouses. Pero yung mga kumot and bedsheet hindi na kaya dyan. Wala nang space, sa loob na lang. Guys, finally natapos din sa paglalaba. Nakapagsampay din pero hindi pa natatapos ang gawaing bahay guys. Marami pang naghihintay sa loob. Bakit nga ba hindi maubos-ubos itong mga gawaing bahay na ito guys, So ayan, ida-dryer ko na rin itong mga binabad ko sa fab ko na mga kumot at bedsheet. At pagkatapos niyan ay isasampay ko na yan sa loob.
So ayan, isampay ko na nga yan dito sa loob itong mga kumot at bedsheet. Hindi naman na kailangan ng araw niyan kasi na spin dry na yan. Pero hopefully bukas matuyo ng maaga yung mga damit sa labas at mapaarawan ng konti itong kumot at bedsheet. So ayan, okay na sila dyan. Guys, ayan ang mga hugasan ko. Yan. Pakatambaks. So sisimulan ko na siya. Nagpapainit ako ng tubig pang banli sa mga ma-oily na baso at Tupperware. So ayan, dinala ko ng sample ng kapatid ko ng dishwashing liquid kasi gumagawa daw siya. 20 pesos ang isang ganito. Pero nalalabsawan kasi ako eh. So nakabili ako ng sa Pure Gold, nakabili ako by 1 take 1 ito. Mighty Ma'am. Akin niya oh. Yan, dalawa, 159. Ang nagustuhan ko kasi may dispenser siya para mag-refill na lang ako. So yan, dyan muna siya. So ayan, maghugas muna ako ng plato guys. So ayan guys, operation hugas plato na nga ako. Baka isipin niyo ang bilis-bilis ko maghugas ha. Naka-fast forward po ito ng 8.5 kaya ganyan kabilis. Mabagal po talaga ako maghugas guys. Mabusisi ako, mabutingting ako sa paghugas at magastos ako sa sabon. Talagang hindi ako nag-aano sa bula lang. Sinasabunan ko talaga ng husto yung mga yung mga plato, Tupperware, kutsara, tinidor, baso, ganyan. And batch by batch ako maghugas guys para magkasya doon sa pinaglalagyan ko ng pinagpapadrainan ko. So ayan, unahin ko muna yung mga plat na takip ng mga containers, ng mga Tupperwares, ganyan. Tapos yung mga plato, yung mga bowls, yan. Ganyan ako maghugas guys. Maganda itong nabili ko na na dishwashing liquid sa Pure Gold, yung Mighty Ma'am. Antibacterial na siya kaya maganda talagang gamitin. So ayan, nasa mga plato na ako, sinasabunan ko yan ng mabuti. Pag naubos ko lahat ng mga plato, bowls, ayan, so banlawan na, ayan, at itaob na dyan para mauna silang madrain. And ayan, kapag mamantika, masebo yung mga plato, baso, Tupperwares, binabanlian ko talaga muna yan ng bagong kulong tubig para matanggal yung mga sebo, mamantika. Saka ko yan sila sasabunan ng mabuti. Minsan nga paulit-ulit ko pa sinasabunan hanggat may dulas. Talagang hindi ako tumitigil ng pagsasabon, babalawan, sasabunan, ganyan hanggang sa matanggal yung dulas. So ayan, alam nyo naman, sinabi ko naman nung una na hate ko talagang sabon, maghugas ng mga kutsara, tinidor, sando kasi sila yung pinakamatagal hugasan. Ang liliit kasi, ang butingting, ganyan. Ayan, so pero matatapos din yan guys. And from time to time nga, pinupunasan ko yung ilalim ng drainer kasi syempre nai-stack yung tubig doon. Hindi naman porke tumatagas wala ng tubig doon. Meron pa rin nai-stack na tubig doon lalo na sa ilalim ng drainer. At sinasabunan ko pa ulit-ulit yung basahan. Talagang inaano ko na malinis yung basahan na pampunas diyan para sure siya. So ayan, inilipat ko na nga yung mga baso doon sa malaking Tupperware para magkaroon pa ulit ng space. Ayan, sinisimulan ko na ring banlawan yung mga magbubutingting na kutsara, tinidor, sandok. Ayan, so ayan, nakita nyo naman unti-unti nagkakaroon na ng clearance. Umuunti na yung tambak. So ayan, dito na tayo sa mga Tupperwares guys. So ayan, ipadrain muna natin dyan at lipat naman tayo ng area of responsibility. So dito naman tayo magsimula magpunas, punasan lahat ng mga paligid. So ayan, at least laging pinupunasan yung mga yan kasi yung mga talsik-talsik na mantika, yung mga nahulog-hulog na mga pira-piraso ng mga niluto natin. So ayan, yung kaldero ko, nilagyan ko rin ng mainit na tubig kasi nga pinagprituhan yun para matlusaw yung mantika sa kanya. So ayan guys, so medyo nagkakaroon na ng linaw. So ayan guys, dahil na-drain na nga itong mga plato, bowls, tanggalin ko na muna sila at itong mga kutsara ilagay ko na sa paminggalan ko. So para magkaroon naman ng space yung iba pang mga nahuling huhugasan ko, yung Tupperware, yung mga mugs ko galing sa work. So ayan, tatapusin ko lang ito guys, almost there. Almost finished na. Akala nyo lang madali yan. Matagal yan guys, more than an hour yan, parang 2 hours yata ako dyan kasi batch by batch nga. Pag napagod ako, umaalis ako guys, nagpapahinga ako, binabalik-balikan ko lang yan.
Siyempre sa pag-edit na pagdudugtong-dugtong siya at fast forward kaya nagmumukha siyang mabilisan, pero matagal yan guys, kaya ipinapahuli ko talaga yung paghuhugas ng mga ng mga plato, paglilinis sa kusina, kasi yan nga yung mabusisi, mabutingting, binabalik-balikan ko lang, nagpapahinga ako. And yan na nga guys, last batch na tayo ng ating mga hinuhugasan, yung mga mugs natin, inuman, at pinapakahuli ko yung mga pots and pans para maluwag na sa space, at may space talaga para hugasan sila. Ayan, so sinasabon ko ng mabuti. Hindi ko yan siya ini-scrub. Yung foam lang yung ginagamit ko pang sabon sa kanya. Pero sa ilalim niya, yung kung may mga nakadikit-dikit, yun yung scrub side ng sponge yung ginagamit ko. So ayan na nga, tuyuin ulit natin yung ilalim ng mga ng drainer, kasi syempre habang may nilalagay tayo, patuloy na nagkakaroon ng tubig sa ilalim niyan. So ito, binabalawang ko na nga yung last na yung pot ko. So ayan, tataob ko na lang ito dito. Papadrain ko siya ng konti at lalabahan ko ulit itong basahan, sabunan, tapos punasan ng mabuti yung paligid ng sink. Ayan, para yung mga tubig-tubig mawala. So ayan guys, pagkatapos niyan magbe-break muna ako, pahinga muna ako guys. Ayan, so pagbalik ko, ayan, inayos ko na yung pamingganan, inilagay ko na dyan pabalik yung mga na-drain na plato, bowls, at ng mga maliliit na sauce plates. So ayan guys, kitang-kita naman na malinis na naman siya, well organized na naman. Ang sarap na naman magluto dito, at ang sarap na naman nilang guluhin. Guys, kung di pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating mga videos, at paki-share na rin ang aking mga videos. Thank you so much guys for watching. Bye!